And welcome to the last lesson for our basic math crash course. Again, this is very helpful kung feeling nyo hindi solid ang fundamentals nyo pagdating sa math. So after this crash course, I think you can now proceed to your algebra, geom, and trigo na review for your college entrance test na meron din tayong another playlist for that. Okay? So lesson 10 is about unit conversion and scientific notation. So very easy lang to, very basic lang din. By the way, in the context of unit conversion, meron tayong term na tinatawag na dimensional analysis. Okay? So, yung concept ng dimensional analysis, most of the time, natatouch pagdating sa chemistry sa high school. Kasi ang dimensional analysis is basically converting from one unit to another. And mas madali mo lang siyang magawa as long as alam mo yung conversion factor. Okay? Conversion factor. Okay? When you say conversion factor, ano yun? Ayun yung mga simpleng halimbawa. 1 meter is equal to 100 centimeters. Okay? Kumbaga yung correlation ng dalawang units. Okay? So, ipakita natin paano ba ginagawa ang unit conversion through dimensional analysis. Kumbaga technique na gagamitin nyo si dimensional analysis. Okay? Siguro may ilang mga conversion problems na madali lang, na tipong pag sinabi ko, halimbawa 3 meters, ilang centimeters, 300 cm, alam mo na kagad, mabilis lang eh. Pero paano kapag medyo komplikado siya, okay? Pero ang i-discuss nga natin dito is yung approach para mas naintindihan nyo kung paano para kapag naka-encounter kayo sa mas medyo complicated na problems to solve or i-convert, then gagamitin nyo yung dimensional analysis. Okay? So, focus on the approach. Huwag nyo masyadong madalian na, sir, times ko lang yan sa ganito, divide ko lang sa ganito. Okay? Ang i-observe natin dito is the approach of doing it through dimensional analysis. So, ang gagawin lang natin, so letter A is 12 days, i-convert natin to years. Okay? So, ang gagawin nyo lang lagi is simulan nyo sa kung ano yung given. So, sulat nyo si 12 days. Tapos, ita-times nyo siya sa, kung days ito, dapat yung, kung saan nyo siya ita-times is something like this. Kung days yung nandyan sa taas, yung nasa baba, dapat days dito ng conversion factor mo. So, ita-times mo siya sa iyong conversion factor. Such that, kung days yung nandyan, dapat days din yung nandito para magka-cancel out sila. And then, ilalagay mo sa taas kung ano yung desired unit. Kaya lang, may mga times na hindi mo kagad makukuha yung correlation ng nasa baba tsaka nung nasa taas. So, kapag ganun, gagawa ka pa ng ibang conversion factor. Pero for this number 1 problem, madali na agad. Mag-iisip lang kayo ng conversion factor o ng correlation ng days at years. And alam natin na ang isang taon, so 1 year sa taas, ay 365 days. Okay? So, yan na yun. So, gamitin na natin 365 just to make it simpler. Okay? So, ang gagawin mo na dito, it's 12 over 365 years. So, kung makita mo na to sa sagot, sa option, sa UPCAT, or sa any entrance test, yan yung sagot. Pero kung hindi, kailangan mo mag-decimal. Division of decimals. Okay? So, pag sinolve mo yan sa decimal, I think that's 0.03. So, normally, just express your answer up to 2 decimal places. Okay? Ganun lang kadali ang dimensional analysis. 340 meters, gagawin kong kilometers. So, dapat yung nasa baba, meters din, para magka-cancel tong dalawang to. Yung kanina, cancel din yan. Tapos yung nasa taas is yung desired. So, that's kilometer. And then, isipin mo, may correlation na ba akong alam about meter and kilometer? Meron na. So, hindi na ako dadaan sa another conversion factor. And alam ko na ang 1 kilometer is 1,000 meters. Ito mga fundamental conversion factors na to. So, dapat aware na kayo. So, 340, ano mangyayari? Times 1 divided by 1,000. Para kang nag-normal fraction na lang na multiplication, di ba? So, what is 340 over 1,000? Kung mababalikan nyo yung isang lesson natin, anong technique dito? Kung nagdi-divide ka sa multiples of 10, ibilangin mo lang yung 0. So, 1, 2, 3. So, the answer is 0.340. Okay? Next is 23 inches and i-convert daw to centimeters.
hindi lahat nakakasaulo ng or nakakatanda ng conversion factor ng inches and centimeters. Susulat ko ulit, 23 inches times, kasi mahirap minsan sauluhin yung mga English units na conversion factor. Pero, dahil inches to, gagawin ko rin inches tong sa baba. And then sa taas is, ano yung desired ko? Centimeters. Sir, anong conversion factor niyan? Hindi ko alam. So, dapat nyo siyang tandaan by heart. So, tandaan nyo lang ang 1 inch ay 2.5 or 2.54 cm. So, sauluhin nyo to. 1 inch is 2.54 cm. Okay? So, 1 inch is 2.54. So, ano na mangyayari dyan? Cancel to, and then matitira si cm. And then, 23 times 2.54. So, when you do the math, 23 times 54, the answer, 23 times 54. 23 times 2.54, the answer is 58.42. So, do your, multiplication of decimal. Okay? And meron din tayong video niyan. Letter D, 6 kilometers per hour. O, ito na, 2 unit na. Kumbaga, 6 kilometer per hour. Gagawin nating meters per hour. So, paano kung gagawin ko doon? So, itong kilometer, i-convert ko to meters. Ganun mo siya gagawin. Itong R, sir, paano yan? R naman na yung hinahanap, di ba? So, as is na yan. Pero, may i-add lang ako. Paano kapag ang hinanap is meter per second? Anong gagawin nyo dyan? Ang gagawin nyo, dito naman kayo maglalagay ng R para ito makakancel. Tapos, i-correlate mo siya sa seconds. Ganun ginagawa ang dimensional analysis. Kaya, easier way siya para sa akin kapag nagko-convert ng mga units. Okay? So, anyway, yung meter per second, dito kaya nilagay sa practice, gagawin nyo mamaya. Pero sagutan natin to. So, isang conversion factor lang to. Anong correlation ng meter at kilometer? 1 kilometer is 1,000 meters. So, cancel. Natira is meter per hour. So, meter per hour na kagad yung unit natin. Okay? And then, 6 times 1,000 is 6,000. So, the answer is 6,000 meters per hour. Alright. Punta tayo sa practice part. Same nagawi. You can pause the video and then sagutan itong practice natin. Okay? Pero ipakita natin ang solution ng letter C at letter D. Okay? Okay. Sagutan na natin. Ang letter A, 2.5 years. Ilang days yan? Kapag sinolve nyo yan later on, ita-times mo lang yan sa 365, di ba? Gamitin na natin yung conversion factor na yan. So, that's going to be 912.5. Okay? And then, 45 yards and feet. Sir, hindi ko alam yung yung conversion factor. Tandaan nyo lang na ang 1 yard ay 3 feet. Okay? Ang isang yarda ay 3 feet. So, ang gagawin mo dyan, 45 yards times yard sa baba, then feet sa taas. 1 yard, 3 feet. Cancel, feet na tira. Multiply 45 times 3. The answer is 135. Okay? Pinakita ko na yung solution. But let's do letter C. Letter C is 36 centimeters. Gagawin nating inches. O, baliktad naman sa kanina. So, anong gagawin ko? Since cm to, dapat cm yung nasa baba. Kasi, kapag meron kang 36 cm, kumbaga, numerator yan, di ba? And then sa taas is inches. Meron na bang alam na correlation ng inch at centimeter? Meron. 1 inch is 2.54 cm. So, anong mangyayari? Cancel, and then divide. Si 36 divided by 2.54. Kasi, times 1 lang naman to. Ngayon, dahil decimal to, pakita lang natin paano natin i-divide si 36 tsaka 2.54. O, practice na rin sa decimal na operations ulit. So, up to 2 decimal places ang gagawin natin. So, since may decimal point ka sa divisor, kailangan mapunta yan lahat sa pinakakanan. So, 1, 2. Kung ano yung ginawa mo sa divisor, gawin mo din sa nasa loob. So, initially, nandito yung decimal point ng 36. Dahil whole number yan. Dahil nag-move ka ng left,
ng dalawang decimal places pa kanan dito sa divisor, gawin mo rin siya sa dividend mo. So, 1, 2, ayun. And lagyan ng 0 and then kopyahin yung tuldok. And then now, do the normal division, pero mukha ka nang nagdi-divide ng 3,600 divided by 254. So, ang gagawin ko na kagad, 360 divided by 254 is 1. 1 times 254. Okay? And then 6 minus, borrow tayo ng 1 from 6, maging 5. And then ito maging 10. 10 minus 4 is 6. 5 minus 5 is 0. And then 3 minus 1 is 1. And then bring down si 0 dito. So meron tayong 1,060. 1,060 divided by 254 is ilan yan? 14. Sorry, 4. 4 times 4, 16. 5 times 4 is 21. 20 plus 1, so 21. 2 times 4 is 8 plus 2, 10. So 1,060 minus 1016, ilan yan? 10 minus 6, 4. 5 minus 1 is 4. 4, 4. Tapos bring down 0 ulit. Okay? So 440 divided by 254 is 1. 1 times 254. Okay? And then, ilan yan? Up to 2 decimal places gawin natin. So, 4 magiging 3. 10 minus 4 is 6. 3 minus 5, bawal. So, hiram ka ulit. 13 minus 5 is 8. 3 minus 2 is 1. Okay? 186 divided by 254. Hindi natin kaya yan. So, another 0. Then bring down. So, 1860 divided by 254. I think that is 7. So, 7 times 4 is 28. 35, 37. 2 times 7 is 14. Plus 3, 17. Okay? So, ito, remainder lang yan. We can have an approximation of 14.17 as our answer. So, dapat malapit din yan. Anyway, exam is multiple choice, so mas madali nyo siya ma-figure out. Okay? Then, pakita din natin yung solution ng letter D. Paano kayo dadaan kung kailangan nyo pang mag-convert ng another time. So, 3.4, ang gagawin nyo lang dito is, okay, yan. 3.4 km per hour. Iko-convert natin sa meters per second. So, dapat meters yung nasa taas, seconds yung nasa baba. So, ngayon, ang kilometers, ilalagay ko siya dito sa baba para mag-cancel yan. Iko-correlate ko sa meters. Okay? Para later on maka-cancel to. And then ito, since yung hours nung given natin nasa denominator, kailangan yung conversion factor ko nasa taas ang hours. Pero gagawin ko siyang seconds. Ayun. Tignan mo, yung position ng seconds nasa baba. Kasi dun sa desired natin na unit, nasa baba na yung seconds. Okay? And then, anong correlation ng meter at kilometer? Ang 1 kilometro merong 1,000 meters. Anong correlation ng hour at seconds? Kung alam nyo naman na ang 1 hour may 3,600 seconds, pwede nyo isulat na ganyan. Pero kung hindi, daan muna kayo sa 1 hour is 60 minutes. Tapos, times 1 minute is 60 seconds, di ba? Parang ganun pa rin yan, concept ng dimensional analysis. Makakancel itong minutes. Tapos mapupunta ka sa seconds. Pero if alam mo naman na, then 3,600 seconds, isulat mo na ng diretso. Okay? So now, you just need to divide si 3.4, times 1,000 divided by 3,600. Okay? Since may dalawang 0 dito sa baba, cancel ko to. Ito din, may dalawa, cancel ko na to. So, matitira ako ng 3.4 times 10 over 36. Tama ba? And then 3.4 times 10 is what? 340 divided by 36. So, ang i-divide ko na lang dito is 340 divided by 36 na lang. Okay? So, ang 340 divided by 36, okay, ay ilan yan? 9. 9 times 6 is 54. 9 times 3, 27 plus 5, 32. Okay. So, this is 1/6 and then lagyan lang natin ng decimal point. Kopya. Baba si 0. 160 divided by 36,
4 times 6 is 24. 3 times 4 is 12, 14. Okay? So, hindi yan sakto. Isa pa. Yan, magiging 6, 1. Tapos, ayun, 160 ulit. So, 4 ulit. So, okay na tayo dyan. 9.44 meters per second. Okay? So, that's the final answer. Okay. So, for the last part, which is yung pag-express in scientific notation. So, kapag sinabing scientific notation, isipin nyo lang ang format na kailangan nating kumbaga ma-achieve is this one. So, para siyang A, point B. So, dapat matitirang digit sa kaliwa nung decimal point ay isang digit lang. Tapos, naka-express siya as times 10 to the something na power. Okay? Again, dapat isa na lang yung digit na nasa kaliwa ng decimal point. Okay? So, whenever we express something in the format ng scientific notation, ang kailangan lang nating tandaan is kapag nag-move ka ng decimal place to the left, then magiging positive meron tayong pina-plus na exponent. Okay? So, positive siya. And then, kapag nag-move ka to the right, then you need to subtract in terms of the exponent. Okay? So, para mas maintindihan natin, pakita natin through the examples. So, let's say for example, you have this 234,000, which is yung letter A natin. Since whole number yan, automatic ang decimal point mo is nandito sa dulo. Okay? As is yan lagi. And then, ang goal natin, anong sabi natin sa format? Dapat merong isang digit na nasa kaliwa ng decimal point. So, ang goal ko is ma-move itong decimal place na yan papunta dito sa pagitan ng 2 and 3. Okay? So, now, ilang movements ang kailangan mo para magawa yun? So, that's 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon, ang magiging sagot natin is 2.34. Tapos, dahil puro zeros na lang yan, wala nang ibang digit na other than 0, i-delete na natin siya sa pagsusulat natin. Okay? Gagawin lang natin yun kapag puro zeros na. Pero kung halimbawa yan, 0, 0, 0, tapos merong 1 sa dulo, isasama ko pa rin yun hanggang dun sa 1. Okay? Dun mo lang siya ikakat kapag puro zeros na lang siya. Okay? And then, times 10 to the, ilang beses tayo nag-move? 1, 2, 3, 4, 5. 5. And then, since we're moving pakaliwa, gagamitin natin is positive 5. Okay? So, ganun lang kadali. That's why, kung meron naman kayong scientific notation na itatransform natin papunta dun sa normal na whole numbers natin o mga decimals, ano ba ginawa natin kanina? Minove lang naman natin siya pakaliwa, di ba? So, ang gagawin mo lang, ibabalik mo lang yan pakanan naman. Tapos mawawala na yung times 10 to the 5. Okay? So, babalik ka sa 234,000. Okay? So, ganun lang ang principle niya. So, this is 2.34 times 10 to the 5th power. Okay? Solve natin yung pangalawa. Letter B. 12.56. Pero tingnan mo, ang dami niyang 0. Pampalito na lang din yan. Okay? Ang goal natin is isang digit lang sa left side ng decimal point. So, from here, kailangan mapunta siya dito sa 1 and 2 na pagitan. So, magkakaroon ako ng 1.256. Hindi ko na isasama yung tatlong 0 dahil nga puro 0 na yan. And then, idudugtong ko lang lagi ang times 10. Dahil nag-move ako ng pakaliwa, ilang beses? 1. Ang magiging exponent ko is positive 1. Or hindi ko na isusulat. 1.256 times 10. Yan na siya. Okay? Next, paano naman kapag mas maliit sa 1 yung number? Or yan, halimbawa 0.00573. Nandito ang decimal place mo or decimal point. Saan natin ilalagay? Saan nyo dapat ilagay yung decimal point dyan such that isang digit lang other than 0 yung nasa kaliwa ng decimal point? It has to be here, right? So between 5 and 7. And then, for you to do that, you need to move the decimal point from here, going here. How many times? 1, 2, 3. Ayun. So now, my final answer becomes 5.73, kopya lang, times 10 to the, ilang movement? 1, 2, 3. Pero dahil nag-move tayo pa kanan, negative 3. Okay?
So, 5.73 times 10 to the negative 3. Okay? Diba? Simple lang naman. So, ang kailangan nyo lang dito practice para hindi ka malito kung positive or negative. Letter D, 0.0000. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Okay. So, anong goal ko? Saan ko ilalagay? Dapat saan ang end state ng decimal point natin? Dapat nandito sa pagitan ng 1 and 2. So, I will now have 1.2 times 10 to the, ilang beses ko yung i-move? Pakanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Dahil nag-move ako pakanan, that is negative 6. So, meron kang 1.2 times 10 to the negative 6. Okay? Letter F. So, letter E. 3.45 times 10 to the 5th power. O, ito naman, naka-times 10 to the something na kagad siya. I-observe lang natin, naka-scientific notation na ba siya? Anong requirement ng scientific notation? Dapat isang digit lang sa kaliwa ng decimal point. So, sa case na to, 3 lang. So, it means it's correct. Okay? Now, gawin natin siyang whole number or kung decimal man. Depende sa anong mangyayari. So, na-observe nyo kanina, nung ginagawa natin scientific notation, di ba? Kung nag-move tayo pa kaliwa, positive siya. So, ibig sabihin, kaya napunta itong 3.45 na to, yung point dito, sa between 3 and 4, ibig sabihin, nanggaling siya somewhere dito sa kanan. So, ibabalik na rin lang natin yung direction. So, ang gagawin ko naman dyan is, move ko tong point na to, pa kanan. So, 1, 2, so, dito ko isulat ha. So, magkakaroon ako ng 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, dito mapupunta. And then, ilang zero yung ilalagay ko dyan. So, meron kang 345,000. Okay? Ganun lang siya. Kasi pabaliktad lang naman yun eh. Next, 13.35 times 10 to the negative 4. May question muna ako dito. Sa tingin nyo, tamang scientific notation form na ba ito? Yes or no? Posible magsasabi kayo ng yes kasi naka-times 10 to the something na. Pero tandaan nyo, ang format natin is isa lang ang digit sa left side ng decimal point. So sa case na to, meron kang 1, 3, 13. And mali yun. So kailangan, ang goal mo is mula dyan, makapunta yan dito. Okay? So you will have 1.335 times 10 to the negative 4. Pero dahil nag-move ka pa kaliwa, anong gagawin ko? Nagpa-plus ako ng exponent. So, plus 1. So, the correct scientific notation form of this is 1.335 times 10 to the, what's negative 4 plus 1? Negative 3. Okay? So, ganun lang siya. And then, kailan tayo nagkakaroon ng minus na exponent? Kapag nag-move tayo from the left, pakanan, di ba? Tandaan nyo itong rule natin kanina dito. Ito. Itong part na to. Itong nasa kanan. Diba? Ayan. Pag nag-move ka pa kanan, ibig sabihin, minus yung inilalagay natin exponent. So, since minus yan, ibig sabihin, saan nanggaling yan? Nanggaling yan sa kaliwa. So, ang gagawin ko, babalik ta rin ko naman yun. So, ibig sabihin, para ma-convert ko ito into a decimal or yung whole numbers natin, ibabalik ko ito pa kaliwa. 1, 2, 3. So, magkakaroon ako ng 0.001 and then copy lang, 3, 3, 5. Okay? And then kung gusto mo i-double check, edi ito, express mo ulit pabalik sa scientific notation. So, 1, 2, 3. So, yun yung 1.335. Tapos, dahil nag-move ka pa kanan ng 3, yan yung negative 3 dito. Okay? So, ganun lang. Very easy. Okay? So, practice. You can solve it ng kayo. Okay? Pwede nyo i-pause yung video habang nagsasagot and then ipakita na natin dito yung answers. Okay? Pero sasabayan ko na kayo magsagot. So, yan.
Okay? So, here are the answers for letters A, B, C, D. And then for letter E, may question lang tayo na additional. Nasa scientific notation format na ba yan? Yes or no? The answer is no. Okay, so anong gagawin natin? Kailangan pa natin i-move yung isang decimal point doon pakaliwa. So magkakaroon ako ng 1.32 times 10 to the, dahil nag-move ako pa left, yung 10 raised to 7 magiging 10 raised to 7 plus 1, which is 10 raised to 8. Okay? Now, i-convert lang natin into a whole number or yung decimal na nangyari sa kanya. Dahil positive yan. Ibig sabihin, anong nangyari dyan kanina? Minove natin yan from right to left. Tama? Okay. So ngayon, kung ibabalik ko siya dun sa whole number, ano mangyayari? Yung point dito, ibabalik ko ng 8 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, yan ay katumbas ng 132, ilan yan? Million? Okay? So, tama. Okay? Next, letter F. Final number. 0.014 times 10 to the negative 6. Tamang scientific notation format na ba? Yes or no? The answer is no. Dahil meron ka nakikitang dahil ang decimal point mo is ang nasa kaliwa niya is 0. Ang sabi natin, dapat 1 digit lang aside from 0. So ngayon, ang gagawin ko, i-move ko yan ng ilang beses. 1, 2 pa kanan para magkaroon ako ng 1.4. Times 10 to the negative 6. Dahil nag-move ako pa kanan, nung ginagawa sa exponent, pag pa kanan, nagma-minus. So, minus 2. Meron akong 1.4 times 10 to the negative 8. Okay? Kailan ka nagkakaroon ng negative na exponent? Kapag meron kang minove pa kanan. So, kung i-convert ko ito doon sa whole number, ibabalik ko siya saan? Pakaliwa naman. Okay? So, anong gagawin ko dyan? Kung ito yung 1.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun. Ilang zero yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, the answer is, teka, baka nagkakaroon ng ganyan. Ang answer natin is, ayan, 0.000000014. Okay? Or, sulat ulit natin. 0.123456714. Huwag nyo kakalimutan lagi yung placeholder na 0 point something dito, ha? Okay? So, ayan lang. So, that concludes our lesson 10 and see you on the next video.